Mga kapuso, idineklara na ng Korte Suprema na constitutional ang Republic Act 10354 o Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 o mas kilala sa tawag na RH Law. Pero 8 probisyon sa naturang batas ang idineklarang unconstitutional. Ano nga ba ang mga probisyong ito? Yan ang ipaliliwanag sa atin ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning! Good morning at syempre mabuhay ang Korte Suprema. Ayan, enlighten us please. Maraming nalito kahapon dahil ang sabi ng Korte Suprema, not unconstitutional ang RH law. Bakit nga ba ganito ang pahayag ng SC sa kanilang desisyon? Not unconstitutional. Not unconstitutional instead of saying. Yung double negative is a positive. So Correct. actually, pero talagang sasabihin nila, it's not unconstitutional at hindi constitutional. Pero ganyan naman talaga kami mga abogado. Di ba? Na medyo, pero ito yung gustong sabihin ng Korte Suprema in saying, it is not unconstitutional kesa constitutional. Kasi ang presumption ng batas, constitutional siya. So lahat na nagpunta sa Korte Suprema, ang kanilang gustong sabihin ay, sabihin sa Korte Suprema, kayo magdeklara na hindi to constitutional. Okay. That law is unconstitutional. Kaya nagdeklara ang Korte Suprema, na-address niya yung sinasabi ng mga petitioner, ay hindi, di ba? The law is not unconstitutional ng tulad ng sinasabi nyo. Basically, pareho siya, pero mas precise lang kasi. Correct, Gusto lang nila i-emphasize na ang presumption ng batas, ang umpisa, it is constitutional. Right. Alright, at yung mga provision itong saligang batas, may mga natanggal, may provisions na natanggal, pero of course yung focus talaga yung access to contraceptives. So basically, yung essence ng batas nandiyan pa rin, meron lang ang 8 provision. At pero gusto lang natin pong sabihin, unang-una, hindi pa po, as of last night, hindi pa lumalabas yung decision ng Korte Suprema at yung mga ating pinagbabasihan lamang ay yung mga deklarasyon ng spokesman nung lumabas siya to the cheering of many of the crowds, di ba? So, merong mga provision, halimbawa, yung isa, yung pinipilit, yung Section 7, na dati kasi yung requirement, pag nagpunta ka ng pribadong ospital at pasilidad at ayaw nung, kunwari, nung doktor na nagtingin sa iyo ng magbigay ng serbisyo or ng advice na related sa reproductive health care. Ang requirement, dapat sanang batas, dapat mag-refer siya sa ibang doktor or ibang lugar. Basta hindi emergency ang kaso. Of course, pag emergency ang kaso, whether or not it's against his beliefs, dapat bigyang daan ng pasyente. Pero ito, kung hindi emergency ang kaso, dapat sana, ang gusto ng RH law, ay mag-refer ka sa iba. So dahil nga hindi daw constitutional yon, wala nang ganong requirement. So sasabihin mo, ano naman mali doon, di ba? Labag daw to sa saligang batas tungkol sa karapatan. Ay, meron ding isa na labag sa karapatan ng menor de edad na kung nagkaroon na halimbawa ng miscarriage, nakuna na yung pasyente or nabuntis na, pero menor de edad, dapat magkaroon siya ng access to modern methods of family planning kahit na walang written consent ng magulang. So, ang sabi ng Korte Suprema, itong dalawang to, by way of example, out of the 8, di ba? Ito daw ay labag sa Constitution and therefore, hindi siya valid. Siyempre, yung sa panig ng ilan, mukhang reasonable naman ito. Pero bakit daw nga naging unconstitutional itong... Well, it does sound reasonable, di ba? Kasi kung ayaw mo, dilipat mo sa iba, di ba? But at least meron kang... Yun nga yung argument ng iba. Kung labag sa iyong paniniwala, hindi sa iba mo na lang ibigay. Pero I think, dahil nga hindi pa nare-release ang desisyon ng Korte Suprema, ito pa rin ay labag sa freedom of exercise of religion. Kasi kung bawal na nga sa paniniwala mo, tapos ibibigay mo sa iba, parang in effect, pinasa mo lang yung violation sa iba. Di ba? You compel someone to do something that's against your will. So, halimbawa, di ba? Of course, ang abortion, whether under the RH law or not, is bawal. Kunwari, bawal sa iyo ang, abortion. Bawal sa akin, dun ka na lang. Parang ganon ang effect, di ba? Kung labag sa kalooban mo, parang hindi ka dapat i-compel na i-refer mo sa ibang doktor. So, I think, yun yung sinasabi ng Korte Suprema, na labag pa rin yan sa free exercise of religion. Pero yung katulad naman sa menor de edad, I think, ang basehan ng Korte Suprema, kasi nasa Constitution din yung karapatan ng mga magulang
na silang bahala kung paano palalaki ng mga anak Kasi nila. menor de edad, kahit Since nabuntis menor de na, edad, oh. kung hindi sila naniniwala sa contraception and family planning, hindi dapat tanggalin yung role ng mga magulang. But of course, yung iba naman, nangyari, di ba? Nabuntis na nga. So baka dapat ang mas logical na gawin dyan, maturuan para hindi na maulit muli yung To kasalanan. protect herself, Di ba? parang To ganon. protect the children. But siguro pag lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema, mas maintindihan natin kung bakit talaga ganun ang naging decision nila in the end. But of course, there are other provisions. There are 6 others. But basically, ito nagre-revolve talaga around one, freedom of expression of religion. Yes. Kung labag sa kalooban mo, dapat hindi ka i-penalize pag hindi mo gawin, Yes. pag hindi mo nagbigay ng advice, kanyan, tulad ng penalty sa mga health worker, hindi na sila required na magbigay ng advice kung ayaw nila at walang Hindi sila penalty sa kakasuhan. ilalim. Correct. Hindi sila kakasuhan. At yung isa nga, related dun sa solidarity ng married couples, kasi yung isa, yung walang consent ng asawa, pwede reproductive health counseling and procedure yung asawa. Sabi ng Korte Suprema, mukhang hindi rin pwede yan. Diba? Kasi I think it goes against yung concept na pag mag-asawa, dapat joint and mutual ang mga desisyon. Alright, Attorney Gabby, thank you very much. Yes, mag-aantay Masarap ang tayo, pag-usapan. motion for recon, whatever, pero Yes. basically, nandyan na ang RH May naman. mga nagre-rejoice na. Yes, correct.